So yun guys, good morning sa inyong lahat. Happy Monday sa ating lahat. Si-share ko lang po yung nangyari sa amin last week, March 4, March 17. Share ko lang po yung nangyari sa aming mag-asawa, kasama yung anak ko, na isang halimbawa to kung bakit binigyan kami ng aral. At sa mga mahilig magmotor dyan, siguro mas mahalaga talaga at mas importante yung kaligtasan natin ng ating mga sakay, lalo na kung pamilya yung ating makakasama. So yun guys, no, pumunta kami nung last week, linggo yun, March 14, dahil nga birthday ninang ng anak ko, si Yana. Pumunta kami ng Pandy, Bulacan. So after nun, nandun na kami, bandang hapon na kami pumunta. Nadatdanan namin sila ron, medyo nagkakasiyahan na. Kumbaga, lasing na rin. Kami, nung start kami na siguro, hindi may iwasan yung ganong senaryo. Yung pagdating kasi sa mga ganyang okasyon kailangan hindi mawawala yung tagay. Although na may pagkain, bukod sa pagkain, mayroon talagang tagay. So yun, nagkasiyahan sa madaling salita. Minom kami, hindi ko na rin inasahan na napasoban na rin yung inom ko, ako yung driver. So after that, no, siguro mga around 10 PM na, nagpasya na rin kaming umuwi. Kaya lang hindi ko na rin talagang na-blackout na ako. Hindi ko na rin alam na nung time na yon nagkape pa raw ako dun sa bahay nung may birthday. No, ang may kasama kaming tatlo, kaya lang nauna na sila kasi nga sabi nga ng misis ko, magpaano muna ako, pahinga konti at pinagkape na nga ako. Sa time na yon, sa ganung pangyayari, hindi ko na alam na nakapagkape ako. Yung mga blackout na, no. So, yun, umuwi kami. Nung binabaybay namin yung kahabaan ng Bunsuran first. Yun. Sa oras ng mga between 10 PM to 11 PM, makikita ko kumbaga hindi ko ramdam yung tulin ng motor Ang sakay ko sa harap, yung anak ko. Gamit yung motor ng asawa ko yung sa harap. Yung gamit ng motor kasi ng asawa ko, matic. So, meron pwede siyang sakyan sa harap. Then, yung anak ko sa likod, ako lang may helmet. Silang dalawa wala. Kaya habang binabaybay ko yung kahabaan ng Bunsuran first, kitang-kita ko, doon ko na parang nag-flex sa mata ko na meron akong kasalubong. Pero, kumbaga, hinayaan ko na lang. No. Sa madaling salita, sumalpo kami guys, no. Sad to say talaga na sumalpo kami. After a few minutes, siguro, kumbaga, nakatulog ako or ano man. Basta nung nagising na lang ako guys, wala na akong pagising ko, nangyari na yung nangyari. Tapos, yung anak ko, siguro mga distance sa amin dalawa ng misis, mga 3 dipa o 2 dipa at ang dami ng tao. So, ibig sabihin, nakatulog ako ng siguro mga few minutes. Pagising ko, ang dami ng tao. So, nakita ko agad yung anak ko. Yun talaga iniisip ko, yung anak ko. Nung nakita ko, umiiyak, tawag siya, mami, mami, mami. Kasi hawak na ng mga tao. So, nakita ko yung anak ko. Kumbaga, ano siya, okay. I mean, okay, nakatayo siya or umiiyak, tinatawag yung mami ko. Ang sunod naman na sa isip ko yung asawa ko. Kasi nung nabangga kami, yung kaagad, yung anak ko. Tapos paglingon ko sa bandang kanan ko, kaliwa ko, nandun lang yung asawa ko. Nakadapa. So, ibig sabihin, nandun magkatabi lang kami. Nakaharang yung, nakakatukod yung kaliwa kong kamay dun. Nung paglingon ko sa kanya ng ganon, nandun pala siya. So, nakita ko wala siyang malay, guys. Tapos, wala siyang malay, kasi medyo nakainom na rin siya. Nakita ko yung dugo dito sa ulo, gumagalos na. Siyempre, matik na sa akin yung pagdugo. Kumbaga, yung mga na-encounter ko sa daan, yung ganong pangyayari, yung biglang natutulog, tapos biglang nagigising. Ako, umiiyak na ako noon. Suot ko pa yung helmet ko. Tapos, marami ng tao. Ginigising ko yung asawa ko. Sabi ko, mami, gumising ka dahil nga si Yana umiiyak na rin. Siguro, after 30 minutes siya nagising. At tumatawag na rin ako noon. Nagsisenyas na rin ako ng mga sa taon nakapaligid sa amin. Na sabi ko, rescue, tumawag kayo. Kaya lang, ang tagal talaga. Ang tagal dumating ng rescue. Siguro, siguro nung sa pangyayaring ganun kasi, pag tumawag ka ng rescue, hindi naman on the spot darating siya.
Lalo na kung may kalayuan o medyo malayo yung pinanggagalingan ng rescue at yung pinanggagalingan at kung saan ka na-aksidente. Siguro may mga traffic din kaya hindi rin sila kaagad-agad makarating. No. So after that, no, ginising ko yung asawa ko, hindi talaga magising after 30 minutes or more than 30 minutes. Yun, nagising siya at pilit niyang ginagalaw at hinahanap niya kaagad si Yana. Sabi ko, secured si Yana, okay si Yana, hawak ka ng mga tao, safety. Siya, mag-relax ka lang niya kasi nagwawala talaga siya. May alak na rin sa katawan. After that, dumating na rin yung mga rescue natin. No? Dating doon, sinakay kami sa ambulance. Umiiyak na rin ako noon. Kumbaga, yung anak ko, sinipti ko. Kumbaga, hindi ko muna inano kung ano yung tama niya. No? Ang asawa ko muna talaga yung sinipti ko. Pagdating namin doon sa ambulance, hindi na kami sa hospital. Awa naman ng Diyos, no? After nung sa hospital, inasikaso rin naman kami. Binigyan kami ng first aid. Noon, at pagkatapos nun nga, kasama na rin yung nabangga ko. Ang nabangga ko kasi single din. Naka-Honda Click siya, wala siyang helmet. Nakainom din. So yun, noon tatlo kami sa loob ng ambulance kasama yung tatay niya, ako, at saka anak ko, at saka yung misis ko. Dinala kami sa hospital. After noon, okay na, ginamot kami, binigyan kami ng first aid, x-ray. No, at sabi ng doktor, clear naman, yung okay naman, kumbaga, ayos naman. Babalikan na lang namin daw yung x-ray kinabukasan. So yun, nasa madaling araw na, tumawag na rin ako ng mga kamag-anak para sumundo sa amin. Kumbaga, clear na yung nangyari yung time na yun. Discharge na rin kami kasi hindi rin kami pumayag na maka-confine. Kumbaga, gusto ko kasi yung time na yun na nabantayan ko yung asawa ko, tapos yung anak ko. Kasi nung mga oras na yon medyo nakainom pa rin ako. Kumbaga, tuliro pa rin yung isip ko. Umuwi kami ng bahay dito. Siguro umuwi kami ng mga around 3 a.m. na, Monday na. So, hindi na ako nakapasok nun. So yun, no. Sinakay kami sa tricycle, iyak ako ng iyak. Bago pa lang naranasan na hawak-hawak ko yung anak ko. Tulog na kasi. Kumbaga, nantok na rin, hindi na rin kaya yung sabi ko, praise God. Kasi yun lang nangyari sa anak ko. Kasi, kung i-imagine niyo guys, sa harap siya, yung matik kasing motor sa harap. Sa harap siya nakapatong. Pero ang layo ng distansya sa amin. Samantala kami ng asawa ko, yung damage ko dito sa tuhod, balikat, nabugbog lang, na-dislocate lang siya. Tapos yung sa kanya, mas malala kasi walong tahi sa ulo. Magandaming dugo na tapon. Pero yung anak ko, merong buko lang dito. Siguro yung pagka-impact namin, bumangga siya dun sa dashboard nung dala kong motor. Yung pag-impact doon, siguro napalakas kaya bumukol siya. Tsaka konting gas-gas lang dito sa noo niya. So, as of now, okay na siya, clear, okay naman yung gamutan. Ngayon, kanina, umising sila kasi 1 week na ngayon eh. Dadalhin ulit siya doon para tanggalin na itahe o paribagong procedure naman kung paano gamutan ang gagawin. Yun, sinip lang guys, no, na mas mainam talaga na ganun mangyayari yung susot ka ng helmet o kaya protective gear sa katawan mo at iwasan natin guys yung nakainom na magmamaneho. Yun talaga pinaka the best. Kasi once na nakainom ka, based on my experience, kasi ilang beses na rin nangyari yun na umiinom kasama ko sila. Napakatuloy ng takbo mo na, ramdam mo, lalo kung naka-helmet ka, mabagal pa rin. Tsaka malakas yung loob mo. No, alam naman natin yan mga rider natin na gano'n ang nangyayari pagka-influence na ng alak. Napakahirap guys sa nangyari sa amin. Praise God na lang at walang ibang nangyari. Kumbaga, secure na sila. Sa ngayon, okay naman na sila. Tuloy yung gamutan, yung anak ko, malakas na rin. Kumbaga, naglalaro na rin. Nasobrahan pa nga yung laro niya, yung kalikutan niya. No? Yun niya eh. Napagsisi ko nung nasabi ko, bakit nangyari sa akin gano'n kasi mali ko lahat. Nakainom ako, inagaw ko yung lane ng kabila. Shoulder ko pa yung damage suggest ng kabila na motor, papagawa ko pa lahat ng damage niya, papagawa ko pa. Siyempre, nakiusap na lang din ako na sabi ko, pagka meron ako, bibili ko ng pyesa kasi priority ko pa rin yung mag-ina dahil doon sa gamutan nila. Ako meron din ako, kaya lang hindi ako nagpa-check up. Kumbaga, kaya ko lang naman yung mga gas-gas, although na masakit at malalim yung mga gas-gas sa tuhod, sa kamay.
Kumbaga, kayang-kaya ko naman siyang gamutin. Para ako iwas gastos sila na lang. Sila yung naging priority ko, sila yung naging pina-check up ko, no? Tsaka ano nga pala, kung ako nung walang helmet, ang gamit ko kasing helmet guys, ito. Ito yung gamit kong helmet nung nagda-drive ako. So ako lang may helmet. Kung makikita mo yung gas-gas niya, kasi nakasuot ko to eh. Ito yung tama niya. Yan. Medyo malalim yung gas-gas na yan. Siguro talagang matibay lang talagang emo. Kaya yun lang ang niya. Pero malalim yan. Pero kung i-imagine niyo guys, kung wala yan, eto sigurong baba ko, di natin alam kung ano nangyari. No? Pangalawa, etong visor. Eto guys yung visor. Oh. Gas-gas siya. Kung nakikita niya, yan ang gas-gas yan. Malalim din yung gas-gas niya. Pero kung wala yung visor at wala akong helmet, malamang etong noo ko na to, ganun din mangyayari. Hindi ko alam kung ano mangyayari. So, malaking bagay talaga kung may helmet ka. Unang-una helmet. Kasi kung imagine niyo, kung may helmet kayo, kamukha nung may suot ko, wala akong tama sa noo. Kung hindi niyo may tama yung helmet. Kung wala akong helmet, di ko alam kung anong nangyayari sa akin. So, mahalaga talaga yung may helmet ka. At salamat din sa, regalo sa akin ng asawa ko to nung Valentine's. Maaasahan talagang matibay. Kasi, nung na-aksidente kami, natanggal lang yung visor, wala, natanggal lang sa pagkakabit niya. Tapos, ito lang yung naging damage. So, salamat talaga, no? Yun, sinare ko lang, no? Yung damage din ng motor ng asawa ko, medyo malala rin, no? Nakipag-areglo pa kami. Tapos, nakipag-coordinate pa ako dun sa may-ari ng motor kung paano naging situation. So now, nandun pa rin yung motor ko, naka-impound sa barangay na ang usapan po namin is, yun nga, hanggat hindi magawa yung motor nung na-damage ko, hindi ko makukuha. Mas okay na rin yun kasi yung motor ko nagagamit pa rin kahit at least nung pagwala din sa motor, wala dito sa bahay, okay lang, hindi magagamit. So yun guys, napuputulin ko lang yung video na to dahil Monday po ngayon. Ako lang kasi mag-isa rito. Nagpa-check up sila, sinundo sila ng biyanan yun. May dalang tricycle. May pasok na rin ako, kaya ko na rin pumasok. Hindi rin pwedeng hindi ako papasok eh. Ito paano? Kailangan din namin ng pera pang gastos sa araw-araw. So yun guys, salamat sa panonood at sinare ko lang para magiging pagkaroon kayo ng idea kung ano yung mahalaga sa kalsada. Helmet, tapos yung iwasan natin yung mag-drive ng lasing. So yun, thank you. Ayun si Mami oh, tinatahid. Ayun si Mami. Ayun si Mami. Ayun si Mami. Ayun si Mami. Tayo. Ha? Hindi tayo sa hospital ng Santa Maria. Dumudugo yung ipon niya. Ako may tama rin ako sa tubig. Ano? Paano masakit sa'yo? Sige, papagamot natin yan. Okay lang? Ano? Ano si Daddy? Oh, dumudugo. Di ba dumudugo? Okay.